Good evening po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel lang niya pong lingkod. So today is August 13, 2026. At tayo ngayon ay papunta dyan sa may Lona Gardens Residential Drive sa may Poblacion, Makati po yan. At dadalhin po natin sa may San Lorenzo Place sa may Chino Roses Avenue, Pio del Pilar, Makati. Okay, so magbabalik po tayo mamaya unti po. Pag nakuha na po natin sila, disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila. Continue straight at the first traffic light. In 100 meters, turn right onto Shorefront Drive. Okay, so In 60 meters, turn right onto Orsolo Drive. Continue for 200 meters, then you will arrive at your destination. Masasabi sa mga manonood dahil sa maselang tema ng balita. Arestado ng NBI ang dalawang suspect sa umano'y pag-aalok ng extra service sa isang spa sa Quezon City. Lumas din na ina-advertise online ang mga babae na isinasanggol sa illegal na serbisyo. Nagtatanong, Ian Ambrosio. Nakahiga na sa massage bed ng NBI agent.
alas 2 nitong Martes nang habulin ni Police Staff Sergeant Lloyd Francisco ang lalaki ito sa footbridge sa East Service Road, Barangay Sukat, Muntinlupa City. Suspect umano sa pang-hold up ang lalaki. Nang ma-corner ng mga pulis, sinalubong nito si Sargento Francisco at tila may tinuturo sa di kalayuan. Nang makumpirma ng pulis ng lalaki ang suspect sa krimen, aarestuhin na sana niya ito, pero bigla itong nanlaban. Nagpambuno ang dalawa hanggang sa bumunot ng baril ang suspect at itinutok sa pulis. Nasalag naman ito ni Francisco. Sa gitna ng kumusyon, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Umulanta ang suspect matapos sa tamaan ng bala sa leeg. Agad naman siyang naisugod sa ospital ng rescue team ng Barangay Sukat. Kwento ni Sargento Francisco, kasama ang mga kaputi, nagtungo sila sa lugar matapos sa i-dispatch para respondihan ang naganap na holdapan sa lugar. Clearance niya po. Na hindi po ako yun sir, may tumakbo na, andun na po tumakbo na. Ngayon, yung kasama ko po na isa pong ang kasanan dyan po, siya naman po nagkukontrol sa akin na ayan na, huwag kang tumikit kasi may baril. Nang makita niya umano ang baril, bisa nagdalawang isip na sunggapan ng kamay ng suspect at ipagtanggol ang sarili. Tinutukan niya pa ako ng baril. Hanggang sa pauli-uli ang sandali po talagang angat pare, ayaw ko talagang barilin sana. Kaso lang talagang andun na, nagpapumbuno na, baka may tamaan po kung aksidente pang iba. Laking pasalamat naman ni Police Staff Sergeant Francisco sa kumuha ng video. Napakalaking tulong po sa akin nung video na yun. Sa tulong kung wala pong video, mahirapan po ako magpaliwanag. Positibo naman kinilala ng biktima ang suspect. Papasalamat na lang po ako kasi kahit pa paano nakatawag po at dahil na naka-responded po sila. Nakuha po yung isang caliber 45 po ng Colt magazine, tapos yung cellphone and yung wallet po ng biktima. And meron din po 3 live ammunition. Kahapon ipinatawag at kinilala ng National Police Commission ang kabayanihan nila Francisco. Mismo si NAPOLCOM Vice Chairman at Executive Officer Commissioner Rafael Vicente Calinisan ang nagbigay ng komendasyon sa mga ito. Samantala, nagpapagaling pa sa ospital ang suspect at sumailalim na sa inquest proceedings. Isang pala sa kanya ang mga kasong robbery hold-up, illegal possession of firearms at direct assault. Jeff Caparas, ABS-CBN News. Beses kailan ang unang laban ni Pinay tennis star Alex Ayala sa Cincinnati Open. At inaasahan sa darating na weekend ang unang match ni Alex Ayala sa 17th seed sa Cincinnati Open. Pero bago sumabak sa first round, nag-enjoy muna si Alex sa isang dinner kasama ang kanyang kaibigan na si American tennis star Coco Gauff. Sa Papatrol, Diane Castillo. 17th seed sa Cincinnati Open ang world number 20 Filipina superstar Alex Ayala. At dahil seeded, may bye si Ayala sa first round sa 96-player draw sa WTA 1000 Tournament Cincinnati Open. Makakaharap si Ayala sa round of 64 ang winner sa first round match sina Magda Linet at Elena Cabrera Vicente. Ngayong araw ang unang round of tournament at inaasahan ang match ni Alex ngayong weekend. Puno ng kumpiyansa si Alex papasok sa Cincy matapos siyang umabot ng round of 16 sa National Bank Open sa Toronto WTA 1000 at matapos mag-champion sa Washington DC WTA 500. Dahil sa napakataas na level ng tennis, nag-7-match winning streak si Ayala bago natalo kay Belinda Bencic sa Canadian Open. Bago ang Cincy, nag-enjoy muna si Alex kasama si Coco Gauff sa isang dinner. Pinost niya ito sa kanyang TikTok account. Number 1 seed sa Cincinnati si Arina Sabalenka na world number 1. Pangalawa naman si Elena Rybakina. Pangatlo si Jessica Pegula. Pang-apat si Coco Gauff. At pang-lima si Mira Andreeva. Ang seed number 6 ay si Linda Noskova na posibleng makakarap ni Ayala sa round of 16 ng Cincinnati Open. Diane Castillo, ABS-CBN Sa pagpabalik ng Vivi Patrol, lalaki nagpanggap na traffic enforcer at nangotong sa ilang motorista sa Tondo. Dalawang lalaki tinipog sa pagnanakaw sa construction site. Tambalang Josh Lia, reunited sa pelikula. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagpabalik ng TV.
natin talaga ano ang kailangan nilang malaman. Si Doris Ligonia ang nag-iisang multiyan ng masa. Tutulungan makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon. Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DCMM Radio Patrol sa East 30 at DCMM Teleman. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito,
suspect sa reklamong robbery habang nasa ilalim sa social intervention ang minor de edad. Trace to proceed soon. ABS-CBN News. Inuulit ng PNP ang dismissal proceedings laban sa naarestong pulis na suspect sa pamamaril sa isang resort sa Marabundong, Cavite kung saan dalawa ang napatay kabilang isang pulis. Ayon kay PNP, impluwensya ng alak. May paliwanag si Senate Finance Committee Chairman J.B. Ejercito sa isiniwalat na leadership fund ni dating Public Works Secretary Manuel Bunon. Samantala, dumistansya naman ang palasyo sa usapin. Nagpapatrol, RJ Cruz! Matapos lupistigo ni dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunon sa umano'y leadership funds ng mga mambabatas, ninitang Malacanang na hindi kasali rito si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at wala silang pagtatakpan. Kung alam ng Pangulo, hindi mangyayari yan. Parang teacher, kapag kayo ng opya, ipapaalam niyo ba sa teacher niyo? Pag nahuli kayo ng teacher, anong gagawin ng teacher? Di ba bibigyan kayo ng penalty? Kung alam ng Pangulo yan, hindi niya yan ito-tolerate at hindi yan mangyayari. Pero mga ganito kasing usapan, minsan, lihim. Paliwanag naman ni Senate Finance Committee Chair J.B. Ejercito na may mga pondong nauugnay talaga sa mga mambabatas sa budget. Pero anya, hindi naman masamang magsabi ang mga mambabatas kung anong dapat pagkagastusan. May nag-request ng mga hospital sa probinsya, siyempre, tutulungan mo mag-refer sa amin. At malamang, ano yun, charge ko pag-charge sa account mo pag nirefer mo at approvahan. You can only refer, there is the agencies or departments that approve. Sila ang nagkakaroon ng, ang nagsasala at nag-approve. Pero kahit hindi masama, hindi naman proper o nararapat ito ayon kay Senator Panfilo Lacson. Pag hindi anya naagapan, pwede itong mauwi sa pinagbabawal ng pork barrel. Kasi kung doon pa lang sa NEP, naka-insert na, parang ito yung parang sabihin na natin, ito yung descendant ng pork barrel, which was outlawed way back in 2014, di ba? Dagdag ni Ejercito, kung may babaguhin man ang mga mababata sa budget, bawal na sa Bicameral Conference Committee. Kailangan sa plenaryo para makita ng lahat. Naniniwala ni si Ejercito na dapat tapusin ang mga nakategang flood control projects. Pero sa akin, I think, dapat natin tayagan yung mga kasimula na. Dahil kasi pag flood control, hindi kontento, yung mga buwan, useless. Kasi tubig yan, maghahanap ng lulusutan yan. Useless, magbabaharin. So para yung mga dikap, ituloy tapusin. No? So walang bago, yung flood control project. Aminado naman si Ejercito na magiging mahirap ang pagtalakas sa 2027 budget dahil kinakaya ng impeachment trial ang oras at espasyo sa busan ng Senado. So ngayon, all the finance committee hearings will be in the Senate pag budget season. All the other committees will be in PICC kasi no choice na. Wala na tayo because ginagamit for CA, ginagamit for impeachment, mga holding rooms. So, yun ang dilemma natin. Sa August 27, magsisimula ang Senado na talakayin ang 2027 budget. RJ Cruz, ABS-CBN News. New movie alert! Muling magsasama sa isang proyekto ang OG love team na sina John Pratt at Mark Evangelista. Reunited naman sa pelikula ang tambalang Julia Barreto at Joshua Garcia at trending agad ang kanilang screen test na umabot na sa 7.5 million ang views. Nagpapatrol ang Gail Krishnan. Dalawang tatlong taon na nakalipas, may break para sa John Hart. Kinumpirma ni John Pratt na may nakahanda ng bagong proyekto para sa kanila ng dating on-screen partner na si Grabe Mark kasi nung Evangelista. pasto ko kasi si nasarahan nilang kalsada dito. Yun pa lang yung i-disclose sa amin, so hindi ko lang alam kung ano ba yung mga Hindi pa sinabi ni John kung pelikula o serye ito. Pero nila, mananatili ang minahal ng fans sa kanilang fan
them. Then at 60 meters, turn right. So ano yun, kung saan naman kami siguro minahal, we'll keep it talaga yung core na yan. Para kay John, ito na ang kanilang biggest fan service. Lalo sa kabila ng kanilang sikat na tandem noon, hindi sila nagkaroon ng solo project together. Nagsimula ang panibagong John Hart Fever nang muling magkita ang dalawa matapos ang 23 years. Aminado si John, noong una ay naging kakaiba ang pakiramdam dahil marami na nagbago sa kanilang buhay. Pero nang magkaharap na sila, Surprisingly, siya pa rin yung love Mariong Paco na nakilala ko nung late 90s, early 2000. Ang laking chunk nung John and Hart sa career ko eh. Kumbaga yun yung peak ko nung career ko nung kaming dalawa. nagulat din si John sa pagbuo sa suporta online. Suportado rin ng misis niyang si Isabel Oli ang reunion. Na isa rin palang John Hart fan noon. Samantala ang umapaw muli ang halo-halong emosyon ng fans na Julia Barreto at Joshua Garcia matapos mag-drop ang Star Cinema ng screen test para sa bago nilang pelikula. Hanggang hindi ka nagmamahal, hindi mo maiintindihan. ako dahil mahal kita. Sa loob lang ng 18 hours, pumalo na agad-agad sa 7.5 million views ang screen test ng Always Yours, Nevermind na dinirect ni Cathy Garcia Sampana. Huwag akong mahalin mo. Diba? Mapapanood ang Always Yours, Nevermind simula September 30. Gino Krishnan, ABS-CBN News. Sa pagbabalik ng TV Yun. Patrol, Ito na to, God bless po. Double check ang gamit. Buloy, natanggap na ng DOJ. At Bini, todo ensayo na para sa Summer Sonic Music Festival sa Japan. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol. Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM. Ang galing, pang matagalan. Parang tayo lang, Han. Everest Appliances. Babe, ano ever best decision mo in life? Siyempre, building a home with you. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Trending sa DZMM. Kasama si Jean Castañeda. Hello mga kasambuhay. I-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang pangkuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM. Kasama si Jean Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Ito ang DZMM Radyo Patrol 630. Nasa balita, nasa public service. Join Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with biogenic alcohol. Why you get it again? Savor the moment. All while staying chica. Armor for adventure with biogenic. Isopropyl alcohol is the Ayan, generic so name of biogenic. na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po muna pansamantala. This is Jam, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. Paalam po.